Ayun, shoutout po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At andito po tayo para reaksyonan po na Boss Berador. Ano po? Ito yung last na pag-imbestiga niya sa nangyaring issue sa isang comment ni Arjin na talagang pilit na itinatanggi ni Arjin na hindi siya yung nag-comment noon. At sabi rin dito ni Boss Berador yung naging saloobin ni Beyonce tungkol doon. At ito po, umpisahan na po natin about po sa ating pag-iimbestiga mga kaibigan, mga kalinga, about nga dito sa pagkikipag-usap natin kay Arjin. At marami rin naman ang mga viewers na ayaw ng pakinggan kasi ang gusto nila ay good vibes lang. Yes. Ito, ang gusto kasi ng iba kalimutan na lang yun ang gusto ng iba kasi lalong nadadawit si Bibi Beyonce kung tatagal pa itong issue na to. Magiging mahirap lang para sa bata para magpaulit-ulit pa yung issue na yan. Kaya ang gusto ng iba na ay wag na lang reactionan, wag na lang hayaan na lang pero yung iba makukulit, yung iba kasi gusto nila maliwanag naman kung totoong si Arjin talaga yung nagsabi o nag-comment noong bastos na comment na yun. Ito po ay para doon sa mga taong gustong marinig kung ano po yung naging natin, yung ating mga naging tawag doon, pag-iimbestiga. Ito na po yung mga kaibigan. Ito na siguro mga kaibigan yung huli na gagawa tayo ng content about dito kay Arjin, mga kaibigan, mga kababayan. Pero bago yan, i-shout out muna kay Kalinga Prab and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Kay Isa Bicolana, Ate Bigos Direct and Mamistika Yons, mega love shout out po sa inyo. Suportahan po sana natin ang kanilang mga YouTube channel. Maulan nga ngayon mga kaibigan. At dito rin natin malalaman talaga na talagang concern si Boss Berador sa EDSI, lalong-lalo na kay Beyonce. Ganon niya kamahal ang beneficiary ni Kalinga Prab na si Beyonce. At may binili tayo sa tindahan kaya tayo ay lumabas. Gumawa na rin tayo ng content ngayon mga kaibigan. Meron tayo ng content para sa ganon ito ay masagot natin at ma-update kayo doon sa ating ginawang pag-iimbestiga. Totally nakausap na natin mga kaibigan si Beyonce sa mga bagay na ito. Ang sagot niya sa atin ay hindi siya nagagalit o nagtatampo sa lahat ng bagay na ano lang siya kung bakit may mga ganong nangyayari sa paligid niya, na lahat naman ay ginagawa niya ng paraan para maging mabuting bata siya, mabuting yun ang naging sa loobin ni Beyonce. Nagtataka lang siya kung bakit marami pa rin naninira sa kanya, marami pa rin pinupukol sa kanya ng mga ganyan, ay ginagawa naman niya yung lahat para maging mabuting bata, di ba? Grabe naman. Kaibigan sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya. As in, nakangiti man si Beyonce doon sa kanyang mga sinasabi, pero ramdam ko po mga kaibigan, mga kalingap, yung lungkot niya sa mukha. Yung lungkot niya, yung... Siyempre nalulungkot siya kasi bakit nga ba mayroong mga tao na gustong sirain siya, gustong sirain ang EDSI. Samantalang ginagawa naman nila ang lahat para mapasaya lamang ang mga manonood, di ba? Yung pagngiti niya ay ramdam ko na may sakit na naramdaman sa kanyang damdamin mga kaibigan, mga kalinga. At ito na yung update natin about dito nga mga kaibigan sa natin, pag-iimbestiga. Kasi alam ko mga kaibigan na ano kayo,
nabitin kayo doon sa mga nangyaring pag-iimbestiga natin, ano? At bigla tayong huminto kasi nga ang katotohanan dyan mga kaibigan, ayaw na rin marinig ng mga viewers natin, lalo na yung mga isinyan, kung ano yung talagang nangyayari, o basta ayaw na nila pag-usapan yung mga legit viewers ng HC, mga kaibigan, na ayaw na pag-usapan. Kaya sabi ko, ito ay para doon sa mga nagtatanong lagi sa atin at nangungulis kahit sa message, pinagtatakpan ba daw natin si Argent or kung ano. Hindi naman sa pinagtatakpan mga kaibigan, ayaw ko lang din na mayroong magkakaroon ng kaawa yung bata o si Biancy, ano? Kasi nandito sila sa Bicol, nagkakasalat. Oo nga, may punto si Berador, ano. Iisa ng lugar si Biancy saka si Arjen, ano. Ayaw niya yung magkakaroon ng awayan, di ba? Sa Lamuha, pare silang nag-aaral. As in, ayaw ko po na dumating yung time na talagang sila ay matindihan ng pakikipag-away. Ano. Totally, para kay Biancy po, mga kaibigan, at nakausap natin ay ano siya. Ibig sabihin, si Biancy po ay handang magpatawad, handang makinig sa lahat ng bagay, at hindi siya makikipag-away. Paano naman kung dahil sa atin ay maaway si Bibi Biancy, ano? Ibig sabihin natin mga kaibigan, hindi natin hawak kung ano ba talaga yung iniisip ng isa. Kaya minabuti natin mga kaibigan na sana ay hindi na tayo gagawa ng content dito at hindi na rin natin i-update yung mga bagay-bagay. Pero para sa akin kasi, yung nangyaring pag-iimbestiga ko mga kaibigan ay parang ano, medyo nakakalungkot. Ano, medyo nakakalungkot at talagang alam natin mga kaibigan na Ayun, alam na, ano, ang ibig sabihin ni Berador, ano, na talagang si Arjen, ano, kay Arjen talaga yung comment na yun na super bastos, ano, na below the belt na pambabastos na kay Biancy, ano, at ganoon na rin kay Kalinga Edo at sa pamilya ni Biancy. Ganoon talaga yung naging pangyayari. At kumahawak na lang tayo doon sa point na sinasabi nga niya na hindi siya magiging kalaban ng Kalinga at hindi rin siya magiging kalaban ng mga Kalingap Angel. Ano, yun yung atin laging pinanghahawakan. At ilang araw na rin nga naman na naghihintay yung ating mga viewers kung ano yung resulta. Kasi naitanong din natin ito doon sa mga eksperto, mga kaibigan, mga Kalingap. At yun nga yung ano, yung talagang ano, sabi nga nila ay pasok sa banga, ano, mga kaibigan. Tama. Yun ang naging pag-imbestiga ni Berador, na naniniwala talaga siya na si Arjen talaga ang ano, kasi ang laki naman ng ebidensya kasi yung account na nag-message doon at yung account niyang sinasabi na legit, pareho, ano, doon tayo nagkakatalo, pareho ng subscribers, di ba? Ano po ang bang itatanggi niya doon? Ay same ng subscribers sila. Pero ang ano natin dito mga kaibigan ay sana matapos na, sana magkaroon ng peace of mind si RJ. Yung mga nagpapayo sa kanya, huwag niyang gawin masama. Kasi para sa akin ay kabataan pa rin siya. Ayaw ko kasi mga kaibigan maging dahilan ako ng pagkasira ng isang kabataan, ano? Lalo pa sila yung nag-aaral. Alam ko mga kaibigan na naagrabyado ang ating iniidolo rito, naagrabyado sa lahat ng bagay, pero naunawaan kasi ito ng bata, ano? Naagrabyado talaga, Berador, ano? Talagang naagrabyado si Biancy dyan. At siguro talagang mabait lang talaga si Biancy, ano? Kasi naunawaan din niya na talagang baka galit lang, ano, yung nag-comment, galit na galit lang talaga sa kanya.
Pero pilit na inunawa ni Biancy. Alang-alang din sa kanya siguro na ayaw niya nung may kaaway talaga. Kaso siya ang inaaway. Paunawaan ni Biancy ang mga ganitong bagay. As in, napakalawak po ng pangunawa ni Yes. Biancy sa mga ganitong bagay. Kasi nga, sabi ni Biancy, mga kaibigan, sila lang yung nagagalit sa akin, ako naman ay hindi. Pero kung talagang mali na, ay ipaglalaban ko kung ano yung karapatan ko. Yun yung sabi ng bata, mga kaibigan. At ayaw natin yung gatungan ng gatungan, yung ganong pangyayari, mga kaibigan. Yung ganong pangyayari. Kasi sabi nga natin, magkaroon ng peace of mind ang bawat isa. As in, to sa mga live streaming ng iba nating mga kasama, mga kaibigan, ay talagang nagsasabi sila na yun talaga, siya talaga yung gumawa ng account na yun at talagang in-erase. At doon naman sa ating pinagtanungan, mga kaibigan, ang sinasabi din sa akin ay parehas din naman. Kaya sabi ko, ang hirap talaga, ang hirap talaga na maging peace of mind ka, mga kaibigan. Kasi hindi ko na sana ito ilalabas, hindi na sana ako gagawa ng kung ano pang reaction video. Kaso nga lang, marami pa rin yung nangungulit sa atin, pinabayaan daw natin si Bibi Biancy. As in, hindi po, mga kaibigan. Ang katunayan niyan po ay kinausap natin yung bata. Tinanong natin kung ano yung mga nasa loobin niya. Inalam natin kung ano yung gusto niyang hakbang. As in, gusto po niyang magpatawad, mga kaibigan. Gusto niyang Grabe Ganon kabait si Biancy Pero bakit Bakit ginagawan nila ng masama yung bata? Tulad na lang ni niyang Rinas community. Bakit pilit nilang sinisira yung bata samantalang kabait-bait naman? 'Di ba? Patawad sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang magkaroon ng isang Biancy na tahimik. Yung ibig sabihin ko, mga kaibigan, ay yung Simple. part na yung part na hindi nandyan man yung mga basher, pero wag naman yung over. Yun yung pakiusap ni Biancy, wag naman sana yung over. Kasi makakasira din sa kanya. At sabi nga niya, kung talagang makakasira sa kanyang pagkatao, yung mga bagay-bagay na nangyayari at yung mga bashing, ay gagawa rin siya ng hakbang. So, sana matigil na, mga kaibigan, mga Siyempre, kalingap. kapag involved na siguro yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya, yung mga mahal niya sa buhay, siguro lalaban din yan. Basta't nasa katwiran siya at mapuno, di ba? At yan ang mahirap na maging kalaban, yung mga ganyang mababait. Kasi hindi yan padadala. Hindi yan padadala sa mga suhol-suhol. Yung mga nagtatanong sa atin, yung mga nangungulit, at hayaan na lang natin, sabi nga natin, kung patuloy itong batang ito na gumawa ng kung ano-anong mga comment, kung ano-ano yung mga sinasabi, siya na yung bahala. As in, hindi tayo yung naging dahilan ng pagka ng kanyang buhay, mga kaibigan. Kasi kaya ginagawa natin ito kasi ayaw natin na may mga batang masisira, lalo pat mga nag-aaral. Sana makinig ang batang ito sa atin, mga kaibigan. Totally, sabi nga sa atin, hindi siya magpapasusol na kahit na kanino, at hindi rin siya magpapahawak sa liig. At yung katotohanan na kanyang sasabihin ay hindi ko alam kung ano yung mga dapat sabihin na katotohanan, pero wala siyang galit dito sa mga nasa loob ng kalingap. Sana nga totoo yun, yung sinabi ni Archie na yan, at sana i-blinlock mo na rin yung Berador, para katunayan na sinabi niya yun. Hindi yung dalawa lang kayo na nag-uusap, di ba? Dapat naka-vlog din yan, Berador. Paano kung itanggin na naman niya yan na sinabi niya, di ba? Kaibigan, mga kalingap, kaya doon sa ating mga viewers na peace of mind,
siguro mga kaibigan, sa mga sa mga viewers natin na nasa peace of mind sila na talagang gusto nila na masaya kasi lalo Tahimik na buhay. si Biancy at ayaw nila yung mga issue kung ano yung mga nangyayaring bashing ay pasensya na kayo. In-update lang natin dito kasi marami rin yung nangungulit sa atin. Sana yung mga nagtatanong din sa atin mga kaibigan. Ayan, ganyan kamahal ni Virador, si Biancy. Ang mga angels. Ganyan siya magprotekta. Ayaw niya nang pahabain kung ano man yung mga issue na ipinupukol kay Biancy. At yan ang totoong reactor, di ba? Hindi na kailangang bulat-latin pa ng kung ano-ano para humaba lang, di ba? Yan talaga, saludo ako kay Presbyterian yan sa ginawa niya na talagang tinapos na lang niya. Hindi na siya gatong-gatong pa kay Biancy ng kung ano-ano para may gawing action lang, di ba? Tama na yung sinabi na Biancy na nakakapagpatawad siya kahit anong gawin na nakakapagpatawad. Yun nga lang pag masama na talaga yung sinasabi lalaban din si Biancy. At ayun, siguro hanggang dito na lamang po yung ating pagre-reaction dito sa naging live ni Boss Berador na huli na content niya doon sa issue ni Arjun. Ayun, hanggang dito na lang po. At sana yung iba na reactor na tinitira si Arjun sana mag-last content na rin kayo para matigil na yung mga issue na yan tungkol dyan sa comment na yan na napaka bastos. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.